Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aawitan, mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 25 sa ating himnaryo. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nagkatipon, umawit ng hinahon sa ating Panginoon. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat. At tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, magalak tayo, kapatid.
niya, magsaya ang lahat, at tayo'y mga magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin ang ating buhay at banal na nag-iisang Diyos na Panginoong Jesucristo. Numero 18 ang atin pong susunod na aawitin. Tawag ni Jesus ay pag-ibig, at sa ating puso'y panglihis, sa ating inaririnig ang wikang lumapit, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso natin bayan, sasalay hugasan, siya'y tunay nating ligaya, na nagdudulot ng pag-asa. Sino mang susunod sa Kanya, kapandahin hawa, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso natin bayan, sasalay hugasan, tinig niya'y lunas ng puso, may taglay na mga sipayo. Dinggin nating buong pagsuyo, kay bathalang turo, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso natin bayan,
atin pong patuloy na awitan muli ang ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong unang estropa ng numero 55 at pagkatapos po ay ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa lupa nalipos ng ligalig at lubay mo'y hindi pinagkait nilingap ang aming mga ibig sa'yo pong pagtangkilik aming dusay na ibig salamat o Diyos salamat sa'yo tanggapin mo o Diyos aming pagpuri sa'yo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po, Ama, sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansang Israel. Ikaw din po ang pinagtapatan, pinaglingkuran, hanggang kani-kanilang kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Panginoon, masusumpungan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat po ng mga lalaki at mga babae na idinaragdag mo sa araw-araw bilang aming mga kaibigan, masusumpungan at masisilayan mo rin po silang lahat sa kani-kanilang tahanang nangagtitiklop ng kani-kanilang mga tuhod. Higit na nga po ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang banal, pagkatapos na kami po'y mangagpailang lang ng mga pag-aawitan, pumupuri, lumuluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalang Kristo Jesus. Bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig sa aming mga paninikluhod, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw na patuloy mo pong ipinararanas, pinalilipas sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mong pinaghahandaan ang aming mga dulang
Pinalalakas mo rin, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat na patuloy at walang sawa, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Hanggang ngayon, pinagtitiisan at pinagtitiyagaan mo pa kaming lahat. Tinuturuan mo kami at inaaralan. Dinaragdagan mo at pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Ama, kung kami po ay nagkulang, kung kami nagkakasala at hanggang ngayon, wala pang sino man sa aming nakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan at pangaralan sa araw na ito. Ama, alalahanin mo ang iyong dalisay na dugo, ang iyong banal na katawang inihandog mo doon sa Kalbaryo, alang-alang sa katubusan ng iyong mga anak na mga nagsitanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagtatapos na aming nangapakinggan ang iyong banal na ebanghelyo. Alang-alang po sa iyong pangalang Kristo Jesus, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, hindi lamang namin ipinagpapasalamat ang patuloy mong pamamatnubay sa amin na mga ama at ina ng aming mga sangbahayan sa loob ng iyong banal na iglesia. Ipinagpapasalamat din namin ang patuloy mong pagkukupkup, pagbibigay ng buhay, pag-iingat, pagbibigay ng kapayapaan at magagandang kapalaran sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at sa lahat ng aming mga kamag-anakan sa laman. At sa umagang ito ang patuloy mong idinaragdag na mga bago naming kaibigan, sinasampalataya na namin, bagaman hindi namin nababanggit ang kanilang pangalan, sila may ituturing mong isa na sa iyong mga lingkod at patatagusin mo rin ang iyong pagpapala kung paanong kami iniingatan mo rito sa Los Angeles, California sa bawat araw, gayon dinawa ang iparanas mo sa kanilang lahat sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong napakagulot, napakamandarayang sanglibutan. Ama, salamat din sa iyo. Ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na naroroon sa malalayong mga bayan upang humanap ng ikabubuhay, hindi mo rin sila pinababayaan. Ama naming Diyos, magpatuloy ka sana sa kanilang mga kahabagan sa kanila. At bago ka po maghukom, nakikiusap kaming nawa, tipunin mo po silang lahat sa iyong banal na iglesia. At sa ikalawang pagparito mo po'y magkaroon kaming lahat ng karapatan, makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, nagugutom at nauuhaw ang aming mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng pag-asa. Sa umagang ito, idagdagan mo ang aming pananampalataya. Habang kami nakikinig, palakasin mo ang aming pagkaunawa. Ang wala pang pananampalataya, bigyan mo po ng mga banal na pagkatakot sa iyo. At tulungan mong ang mga nanghihin at natitisod at nawawala, mahabag kang sila'y matutong manumbalik sa iyo at muling magpasimula sa paglilingkod na tapat at hindi ka pa imbabawan lamang, isang paglilingkod na kalugod-lugod sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon naming Hesu Kristo, gamitin mo po't kasangkapanin ang mga labit bibig ng dalawa mong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanilang puso. Linisin mo po ang kanilang kalooban. Amen. At Ama naming Diyos, ang sa amin patuloy ng tumatanda, dagdagan mo pa sana ng maraming araw, ng maraming mga taon. Hindi po para gugulin sa kaliko at kalayawan, kung hindi upang masumpungan mong naglilingkod sa iyo ng buong puso't buong isip hanggang kanilang kamatayan. At Ama naming Diyos, kami dumadalangin sa iyo na sa araw at sa oras na ito, sana'y wag mo rin pong kalilimutan
ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, maging aming mga hayupan at mga halamanan at mga mumunting ari-arian. Dalangin po namin mapalawalay na muli sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, kamay ng pamahalaan, mga digmaan sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa maraming mga masasamang taong naglipana dito po sa buong sanglibutan. Ama, ikaw ang nagturo sa amin. Lahat ng aming ipapanalangin, lahat ng aming hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito ang iyong ibabasbas, ito ang iyong bebendisyon, ito po ang iyong gagawin sa amin, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Tinatawagan na po tayo ng Ama na atin na pong ihanda. Tawagin na natin ang ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kaibigan at mga kapatiran, saan mang dako ng sanglibutan tayo naroroon. Sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos sa huling araw nating ito, wala na po tayong maidadahilan sa kanyang ikalawang pagparito na ating sasabihin hindi natin napakinggan at nalaman na meron palang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang Pangulo, ang Obispo, Pastor, ang tagapagligtas, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sa umaga pong ito ay ating sikapin na ang lahat ng mga aral na ating mapapakinggan sa pagkasangkapan ng Panginoon sa kanyang dalawang hamak na mga alipin, limi-limiin natin at pag-aralan. Kung nalalaman nating para sa inyo ay mali, inyong iwaksi ang mali. At kung alam naman ninyo na ito'y totoo at karapat-dapat, ito naman ay inyong tanggapin at inyong sundin at isakabuhayan. Sa ganitong paraan, tayo po ay hindi, mga kapatid, hinahawakan ng sino mang tao. Kayo po ang Panginoon ng inyong mga kaluluwa. Magpatuloy kayo. Kung kayo'y naliliwanagan, at kung hindi kayo maliwanagan, wag na ninyong ipagpatuloy ang pakikipagkaisa sa amin. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay napipilitan lamang. Sa umagang ito, kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan. At ibibigay ko na po sa inyo si kapatid na Prospero, na siya pong magbubukas ng ating napakagandang paksa na inihanda ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati sa inyo, mga minamahal po naming mga kapatid, at sa amin din pong mga minamahal na mga kaibigan. Sa umaga pong ito'y tunay na sadyang tinatakda ng Panginoon ang mga karapat-dapat na aralin, na dito'y patuloy po naming idinadalangin lubusan na pong maunawaan sana at matanggap, makilalang lubos ng napakaraming mga tao na hanggang sa kasalukuyan po tunay ay nakikita natin, namamalas ng ating mga mata ang mga karumal-dumal na mga pangyayari, mga tuwirang paglabag, pag hindi pagkilala sa ating lubusang niluluwalhati at sinasampalataya ng tunay na Diyos, ng kanyang sabihing ang ating kaaway na dyablo ay umuungal. Kaya po, dahil dito'y ano po ba ang minarapat ng Diyos na ating pag-aralan sa mga umaga pong ito? Muli,
sa aming mga kaibigan at sa mga bagong makikinig. Ang suheto po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay nasusulat po sa Aklat ng Mateo, sa Kapitulo 16, at ang bersikulo po ay 28. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Tagalog. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kaniyang kaharian. Ito po ay sinalita, ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo, na ang kanyang binabanggit ay bago po dumating yaong araw na siya ay muling babalik dito po sa sanlibutan upang hukuman na ang buong sandaigdigan. At sa wikang Ingles nga po ay ganit pa rin ang ating mababasa sa pareho ring kapitulo. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Dito po una nating pansinin. Pakinggan po natin higit sa lahat ang atin pong maaaring maikatanungan. Una po sa lahat, sino po baga ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na ilan? Pakatandaan po ninyo, ang wika po mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ilan, kakaunti po, na nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan. Kung gayon po, ang isa sa ating maitatanong na ating pag-aaralan ay ang pong kamatayan. Tadapat, kung meron man na mayroong ilan na hindi matitikman ng anumang kamatayan, pakatandaan po natin na yung kamatayan na yon ay ating uuriin, atin pong pag-aaralan. At pangalawa, saan masasalig o ano ang pagbabasihan kung bakit hindi matitikman noong mga piling taong yaon na yaong mga tinutukoy ng ating Panginoon na iyon na hindi kailanman matitikman yaong kanyang sinasabing kamatayan. Pakinggan po natin dito rin po sa Aklat ng Mateo, sa 16 at ang bersikulo po ay 18. Ito po ay ang tuwirang pagtatayo mismo sa Judea ng unang-unang iglesia na mismo po, ito po mismo po, kung sino yung nagsasalita, ang ating Panginoong Jesucristo, ganito po ang kanyang sinasabi. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, pakinggan po ninyo ito, at sinasabi ko naman sa iyo, yung pong inyong hintuturo, ituro po ninyo sa kaharap ninyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Kaharap po niya si Pedro. Pagkatapos, tandaan po ninyo ito. Inyo pong isipin, ilagay po ninyo sa inyong mga kaisipan. At sa ibabaw ng batong ito, Malaking bato. sa ibabaw ng batong ito, alam po ninyo, nang salitain po ito ng ating Panginoong Jesucristo, nang sabihin niyang ikaw, second person, at nang sabihin po niyang sa ibabaw ng batong ito, first person, referido na po sa kanya. At nang kanyang sabihin, sa wikang Ingles po, napakalinaw. Ang wika po doon, upon this rock,
Alam po ninyo yung rock, yun po ay malaking bato. Yung pong maliit na bato, ang tawag po doon ay pebbles. Ngayon, stone. Ngayon, kung atin pong tuwirang isa sa Tagalog ang pagsasalin po noon sa wikang Ingles, sa King James Version, ganito po ang tuwirang magiging buod nito. Ang sabi po roon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng malaking batong ito, sa kanya po referido, ay aking. Yun na nga po, napansin ba ninyo? Ibabaw ng batong ito, pagkatapos ay aking. Siya na. Ang ano? Ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Amen. Ngayon, itanong nga po natin, sino po ba itong malaking batong ito? O sino po itong rock na ito? Alam po ninyo, dito po, sa pamamagitan ng isang taong banal na si Moses, ganito po ang kanyang pagpapahayag tungkol po sa malaking batong ito. Sa 32, at ang bersikulo po ay 4. Pakinggan ninyo at ganito po ang ating mababasa. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sa wikang English po, sa King James Version, nasa saad po doon, Deuteronomio 32:4, He is the rock. Siya po ang malaking bato. Kaya nga po napakalinaw, hindi po maaaring ito ay maging referido sa kanino mang tao o maging kay Apostol Pedro. Kaya nga po, sa tuwirang salita at sa tuwirang pagpapakilala, patuloy pa rin po nating mababasa dito po sa aklat ng Kolosas, ang sino man po na siyang nasasanib dito sa malaking batong ito. Pakinggan ninyo kung paano ito masasanib ang mga taong kanyang binabanggit na mayroon anyang ilan. Sa aklat po ng Kolosas, sa Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 1, maliwanag po doon, mababasa po natin. Yung mga kapatiran po, yung pong miyembro, yung pong mga nabautismohan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sabi po roon ay napakalinaw. Kayo nga ang katawan ni Kristo at kayo nga ang sama-sama niyang sangkap. Sa pagpapatuloy din po ito sa unang Korinto 12:27. At yun nga pong 1:18 ng aklat po ng Kolosas, ang ulo po ng katawan, yaon po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga po, kung yung malaking bato ay siyang sinasabi at sinampalatayanan at tuwirang pinaglingkuran ng mga lingkod ng Diyos nang sabihin at sampalatayanan ni Moses na He is the rock, matuwid at banal siya. Ito po ang maliwanag na ipinaliliwanag sana ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro. Dadapat hindi pa rin niya lubusang napag-unawa. Kaya nga po maging sa kapanahunan natin ngayon, maliwanag po na sa mga mangangaral, simple-simple po ang patuloy na na panuntunan ng lahat ng mga nagnanasang maging lingkod niya. At higit sa lahat yung nasa saad sa kanyang utos na rin sa Isaiah 34:16 ng kanyang ipangaral at sabihin,
ang wika po dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi maaaring magkulang. Pagkat ito niya ay pinuspos ng kanyang banal na espiritu. Amen. Kaya nga po sa mga mangangaral at sa iglesyang kinagisnan, si Pedro daw po ang nagtayo ng iglesia. Kaya mahumay. Kaya ang kanilang mga aral ay salig sa mga tao. Puro kaisipan ng mga tao. Lahat. Puro tiwali. Laban sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang patuloy na nangyayari ngayon. Dapat sana'y lumiwanag sa inyo ang mga araling ito na aming iniwiwisik sa inyo, na naway kayo madampian man lamang ng munting kaliwanagan, magbukas sa inyong mga kaisipan, at higit sa lahat, kahabagan kayo ng Diyos upang makilala ninyo ang tunay na daan sa pagluwalhati, sa pagkilala, at sa tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya nga po, ang isa pa nating maitatanong sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sa atin pong kapanahunan sa ngayon, papaano po tayo makakatulad ng mga kaanib sa iglesia noon ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo nga po noong anyo 32 sa Jerusalem ng Judea, mismo ng ating Panginoong Hesukristo, na ano po, upang huwag din naman nating matikman sa anumang paraan yung binabanggit ng ating Panginoong Hesukristong kamatayan sa ating kapanahunan ngayon. Dito po sa aklat din ng Mateo, tayo nagtatanong, tayo hindi lilihis, tayo tuwirang sa kanyang mga turo at aral, makikinig at lubusang sasampalatayat dadaing sa Diyos na tayo'y tulungan na magampanan natin ang lahat ng kanyang hinahanap sa bawat isa sa atin. Ganito po sa 7:24. Pakinggan ninyo sa pangangaral na rin po mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 7:24 rin po. Ang sabi po rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap. Ano po mismo ang tuwirang pangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Dumirinig ng aking. Ano po ang ipinangaral ni Apostol Pablo? Natatanda natin noong mga nakaraang araw, ang ipangangaralan niya at ang diringgin at ang luwirang yayakapin natin at tatanggapin ng nagnanasang maging tunay na mananampalataya. Mismo ang mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo, at ito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo ng kanyang sinitain, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, yung pong mahalaga, ginaganap. Ano? Ay matutulad. Ito po, tignan ninyong hiwaga ng salita ng Diyos. Ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay. Saan? Sa ibabaw ng bato. Sa wikang English po, rock pa rin ang nakalagay. Doon sa translasyon na bato, rock. Sa makatwid kanino? Nasa sali, natatayo sa pangangaral mismo at mismo sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag po. Yan po ang hiwaga at ang karunungan ng Diyos na hindi ibinigay sa lahat ng mga tao. Dadapat kung iyong idadalangin, katulad ng ipinangaral ni Apostol Santiago, ito niya ay ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga po, maliwanag, kailangang masalig tayo yung bahay natin, yung pananampalataya natin.
yung pagkakilala natin. Hindi sa kani-kaninong mga tao, hindi sa kani-kaninong mga rebulto, hindi sa kani-kaninong pangalan ng mga babae. Sa pangalan po mismo, Nino, noong malaking bato, rock, kinakailangan doon masalig. Sa Panginoong Heso Kristo. At sa pagpapatuloy dito rin po sa 7:25 ng Mateo, ganito po ang sinabi pa at ipinangaral ng ating Panginoong Heso Kristo. At lumakpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabaksak, sapagkat natatayo. Saan? Sa ibabaw ng bato. Rock na naman. Basahin po ninyo. Malaking bato. Sa malaking bato. Natatayo. Bakit hindi? Bakit matitinag? Bakit mawawala? Sa Panginoong Diyos ka mismo nasasalig. At hindi sa kung kani-kaninong mga rebulto, kung kani-kaninong mga tao, kung kani-kaninong mga papa, kung kani-kaninong mga pari na kung ano-ano mga isinesermon, iniaaral sa inyo na wala sa mga banal na kasulatan. Amen. Liwanag po ang banal na kasulatan. Ang wika po, kalimutan ko lamang kung anong sitas yaon. Yaong mga nangangaral na ang ipinahayag ay ang kanilang mga sarili. Yaon anya ay mga sinungaling. Sila anya ay hindi nagbabadya ng katotohanan. Kung gayon, anong sabi ng Panginoon sa Kristo 8:44 na aklat ng Juan? Kayo'y sa inyong amang diablo. Pagkat mga sinungaling kayo. Basahin po ninyo. Juan 8:44. Saan ka nakakitang mga kardinal, ni wala man lang Biblia na hawak-hawak, ni hindi nagbabasa, samantalang the main doctrine of God, principally, the first step, look, search, read in the Bible what you are about to preach. Pagkatapos ikaw kung ano-anong mga kalokohan ang pinagsasasabi mo. Kaya yan, ang tao, hugos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung gaano ang dami ng buhangin sa dagat, ganon ang mapupuksa. Saan? Sa apoy. Sa apoy at sa asupre. Sa dagat-dagatang apoy. Nakita niyo ba yung sa telebisyon? Yung daksa ng tao sa Luneta, sa Quiapo? Yung may namatay pa. Hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan? Yang mga pagpapakasakit sa katawan, yang inyong mga ginagawang mga pakitang tao, na kayo ay mga nagtitiis, kayo ay mga nakayapa, kayo ay mga nagpapalo sa inyong sarili, kayo ay pumapalit doon sa poon ninyong itim, nagpapahid kayo ng panyo, halos kayo ay mamatay, halos hindi kayo mahinga, kayo ay nadadagadan, ayan, marami na ngang nangamatay at mga hinimatay. Ang wika ng banal na kasulatan, totoo, may anyo yan ng kabanalan, dadapat. Ang wika ng Diyos, walang kabuluhan. Useless. Maliwanag ang Diyos, sasambahin niyo ako sa aking espiritu at sa aking mga katotohanan. Ano yung katotohanan? O tanong niyo sa pari niyo kung ano yung mga katotohanan. O kung ano-ano sasabihin yan. Ang salita mo, katotohanan. Ayun, dahil pa rin po rito. Ano ang tuwirang pinatutunayan po baga ng mga apostol? Na ang mga nagsisipakinig po lamang at gumaganap o sumusunod sa kanyang mga aral, sa kanyang ebanghelyo, ay tiyak na manghaliligtas at hindi na makakaranas pa ng kamatayan. Ito ba ay tuwirang ipinangaral ng mga apostol? Pakinggan ninyo sa pamagitan ng mga labi ni Apostol Pablo na ito rin naman ay salita ng ating Panginoong Hesus, ng ating dakilang Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 15 at ang versikulo ay 1, ganito po ang napakaliwanag na ating mababasa.
Sa inyo, mga minamahal naming mga kaibigan, pakinggan ninyo, unang Korinto 15:1. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Yan po, kapatid, ang turingan ng lahat ng mga nakasangkap, lahat ng mga miyembro ng iglesyang itinayo ng Diyos, na dilibat iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesyang tinatawag sa kanyang marangal, dakila at malinis na pangalan sapagkat yaon ang kanyang kinaluluguran. Ano po ang ating mababasa? Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa kasunod, 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Oh, marami sa ating mga kababayan. Sabihin ninyo, bakit kayo ang aming nakikita? Alam po ninyo, hindi namin sinusugatan ang inyong pananampalataya o ang inyong relihiyon. Kami po'y nahahabag sa inyong mga kaluluwa. Bakit? Unang-una, ang ating Panginoong Jesucristo po, bago po siya makipag-usap sa mga apostol, bago po siya magsalita sa kawan ng mga tao, ang kanya pong unang sinasambit lang, kapayapaan ang sumainyo. Iyon po ba ang piyesta ninyo sa Quiapo? Kapayapaan po ba yan? Yung po ang tanong ko sa inyo, kapayapaan po ba yan? Kaguluhan yan. Kaguluhan po yan. O, napakasakit ko po lamang magsalita. Baka sabihin ninyo, sobra naman si Prospero. Pero bakit? Unang-una, santambak na ribulto na nga yan nakapaligid sa inyo. Bakit yung isang pinagkakaguluhan ninyo, doon kayo nagpapakamatay? Meron na sa bahay nila. Pero na sa bahay ninyo, itong mga Katoliko kasama namin sa bahay, ano sabi? Mismo, napatsing kayo. Mga Katoliko rin ito. Eh bakit anya? Yan naman anyang ribulto na yan eh. Yan naman yung imahin na yan eh. Nandyan lang naman anya, nakahiga naman anya sa simbahan ng Quiapo araw-araw. Eh bakit anya? Nagpapakamatay sila ngayon dyan. Bakit hindi sila sa ibang araw magpunta? Bakit ngayon ganyan? Kayo magagalit. Gusto niyo makita kayo sa TV. Sa totoo lang. Magalit man kayo, pero sa totoo lang. Hypocrisy. That is the height of hypocrisy. Dito po sa Amerika, the height of hypocrisy. Tsaka alam ninyo, ako may sasabihin sa inyo. Sa edad ko pong ito, secret, ngayon ko lang po narinig yung nasa saad sa banal na kasulatan. Na ang sabi po sa banal na kasulatan, itong mga mangangaral nitong mga satanas na ito, ng mga diablong ito, magsasalita ng mga magagandang pananalitang kaakit-akit upang marami ang sa kanila ay sumama. Alam po ninyo, nito po lamang linggong ito, narinig ko, sa edad ko pong ito, I am past 70. Yung pong salitang translation. Ano ba yung translation? Ang tagal-tagal ko po ako, takatundo po ako, dyan po ako lumakas sa tundo. Nito lang akong nagbinata at nag-asawa, naging taga-Makati po ako eh. Ngayon ko lang po narinig yung translation. Lagi ko naman nung nalalamang meron dyan, tuwing 9, yung piyesta dyan sa Quiapo. Translated na raw sila. Translation. Ano namang invention niya? Maganda salita na naman yan, translation. Sa susunod taon, ano naman yan? Mag-translate nga kayo ng kapahamakan, yung impyerno, yung maganda-ganda. Doon ang patungo kayo. I'm not judging you. But it is so written in the Bible. Ito, derecha, sabihin ko sa inyo, basahin ninyo. Aklat ng Revelasyon, Kapitulo 20 at ang versikulo 4, basahin nyo. Kung saan kayo patutungo, hindi ko babasahin, kayo nang bahala.
meron kayong tatak na ginagamit ninyo. Pero kayo, nasa doon. Hindi kayo makakaharap sa Panginoong Hesukristo. Kung hindi kayo makakaharap, nasaan kayo? Yun ang tanong. Translated to heaven. Basahin ninyo. Apokalipsis 24. 20 at ang versikulo ay 4. Kaya nga po, mga minamahal naming mga kapatid, salamat. At itong patuloy nating idinadalangin, nalalaman natin sa araw at gabi ng ating mga panalangin. Patuloy tayong napahabag sa Diyos. Patuloy tayong tuwirang nananalangin sa Kanya sapagkat tunay siya po lamang ang ating malaking bato. Na katulad ng nasasaad sa unang Korinto sa 14 ang sabi po roon, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ, yung Espiritong nasa sa atin. Yaon ang malaking batong ipinagkaloob niya, at yung malaking batong yaon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Unang Korinto 4. Basahin po ninyo yan, aming mga kaibigan. Yan po sa mga kapatiran sa iglesia. Ngayon, alin po baga naman yaong kamatayan na ang wika sa ating sa anumang paraan ay hindi na nila matitikman? What kind of death was our Lord Jesus Christ was referring with regards to this kind of death? Ano yung kamatayan yon? Pakinggan po natin. Tayo po ay nagtatanong, hindi tayo magkukwento ng kung ano-anong dalhin mo ito, magdala ka ng panyo, magbukas kayo ng mga payong ninyo, kaysa maglagay kayo sa sobre ng pera, etc. etc. No! We ask God because He is the sole authority and because it is His preaching that matters to us, and that is our faith. Sa unang Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito po ang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na na kailanman ay hindi matitikman. Yaong tinatawag na kamatayan. Ayon, ang tanong po natin, anong kamatayan yaong binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo? Totoo po, lahat po ng tao, maging banal man siya o maging makasalanan, ay daranas po siya ng kamatayan. Ito ho, intindihin natin, ng kamatayan sa laman. This body of us will taste death. We will suffer death. Ngayon, ayon po sa Panginoong Hesukristo mismo, may isang uri po ng kamatayan na higit nating idalangin na naway huwag nating maranasan. Meron pa pong isang uri ng kamatayan. Alin po ito? Basa. Dito nga po sa Mateo 10:28. Ganito po ang ating muling mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ito. Sabi rin po, o pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, ito palang kamatayan sa laman. Ito palang magdadala sa atin sa hukay dito sa ating katawang lupang ito. Ang wika ng ating Panginoong Hesukristo ay, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Dadapat hindi nakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan. Amen. Sa impyerno. Amen. Makatwid, maliwanag po. Kamatayan sa impyerno. Ang po palang kamatayang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa ating pinag-aaralang 16:28 na hindi matitikman ng ilan yung kamatayan. Ito po palang kamatayan sa impyerno. Yung hindi ka
ibubulit sa impyerno. Kaya nga po, anong uri po baga ng kamatayan ang sa impyerno na daranasan ng mga taong hindi nangakinig at sumunod sa ebanghelyo? Yaong mga nagsisunod, mga naloko, yung mga nahila ng mga kung ano-anong mga relihiyon, ng mga kung ano-anong mga taong nangaral ng kanilang mga sariling kuro-kuro at mga kaisipan, yung mga nagpapakunwaring ebanghelyo rin ang kaliwanagan ng kanilang iniaaral. Dadapat, yung pala'y ebanghelyo ng kadiliman. Ano po ang ating tuwirang tanong? Anong uri po ba ng kamatayan ang sa impyerno na daranasin ng mga taong hindi lang nakinig at sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Yung taliwas, yung hindi tuwirang nag-aral, yung hindi tuwirang sumunod sa ipinangaral at ninanasa po mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong uri po ng kamatayan sa impyerno yaon? Basa, tayo po nagtatanong, Diyos pa rin ang sasagot. Apokalipsis 20:10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre aray. Ano po ang ating nabasa? Inilagay, itinapon, inilublob na ron. Sino? Yung kasamahang diablo na dumaya sa kanila. At pati sila kasama, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Yan. Yung mga kardinal ninyo, pati ang papa ninyo, numero 1 yan. Kasama yan. Patutunayan po natin ang banal na kasulatan yan. Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Amen. Hiro ninyo, everlasting, Eternal. eternal fire, asupre, naku po, tsaka apoy. Dadapwat sa katotohanan, ngayong anyo 2015, ngayon po, sa mga sumandaling ito po, ano na po baga ang nararanasan ng halos buong sanlibutan ayon po sa Panginoong Hesukristo? Bigyan na lamang po natin ng ehemplo. Yung numero 1 excuse me. Yung numero 1 ehemplo, sapagkat tunay po masakit ang aming damdamin, but let us be honest and frank and let us admit it. To those of you who are in the north, we will just be frank with you. Let us just give an example to our dear country. Mahal pa rin po namin ang bansang Pilipinas. Ano na ang nangyayari ngayon diyan sa bayan natin? But precisely, this is throughout the world. Ano po ang sabi? Sa Mateo 24:21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. Alam po ninyo, ito pong sinalitang ito, 1,000 taon pa po ito, pero ito po ipinanukala na ng Diyos para nauukol sa mga taong taksil, walang galang, walang pitagan sa Kanya, hindi kumikilala sa Kanya. Sa aklat po ng Daniel sa 9:26, mga kababayan ko po, kayo na ang makapagsasabi, sabihin ninyo kung ang inyong lingkod ay isang sinungaling. Mababasa po ninyo roon 9:26 ng aklat ni Propeta Daniel, hanggang sa wakas, baha, baha, baha. Alam po ninyo, ako po 5 taon dyan sa Mindanao, ni minsan hindi po ako nakaranas ng baha dyan. Ni wala po ako natatanda ang malakas na ulan dyan nung ako po ay nasa Mindanao. Nadistino po ako dyan, palipat-lipat po ako dyan. Zamboanga, Davao, Cagayan de Oro, ano ba yung mga syudad doon? Cagayan de Oro, Cotabato, yung lugar ni Pacman. Sulo. Pati Sulu po.
Nadayo ko po yan. Wala pong mga kaulan-ulan dyan. Wala pong kabaha-baha dyan. Pero ngayon, pinakikita sa TV. At hindi lamang sa Mindanao. Maging mismo dyan sa Bisaya. Lalo na yung Bohol. Giniba na yung mga simbahan ninyo. Sandambak pa rin ang mga rebulto ninyo. Ano po ang sinasabi? Basahin po ninyo yung Daniel. Hanggang sa wakasan niya. Baha! 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 At saka digmaan! O, ano pa? Sa aklat ng Ezekiel. Ang wika po sa Ezekiel 14, 12 hanggang 14. Basahin din po ninyo. Ang wika po ng Diyos. Kapag ako ay nagsugo ng tabak, ang mangyayari, tatapyasin niya ang alin? Ang tinapay. Kapag binabanggit po ang tinapay sa banal na kasulatan, yun po ang ekonomiya. Ano nangyayari sa bayan natin? Lahat! Lahat puro imported. Walang bigas, walang asukal, walang langis, etc., etc. Lahat wala, pati pera wala, ninakaw na. Eh bakit? Maibigin sa salapi, nasusulat. Basahin ninyo ikalawang Timoteo Kapitulo 3. Nandoon ang lahat ng kaugalian na nasa Pilipinas. Basahin ninyo. Mabibilis ang mga pagpatayang mga tao. Maibigin sa salapi. Yan ang relihiyong itinuro sa inyo. Bakit? Dahil wala kayong malaking bato sa inyong mga puso. Wala kayong banal na espiritu na ito ang ating Panginoong Jesucristo. Dadapat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang wika ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y mga banal na? Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga miyembro po rito, mga santo na. Hindi katulad ninyo. Papalang ninyo santo. Kaya ganyan kayo. Basahin ninyo ang banal na kasulatan. At ito ang aming pinagsisigawan. And nobly, we really, safely, can shoutly proclaim, we are the true believers, because the real faith is with us, because Christ is with us. Amen. It is deeply in our hearts, because He has always guided us through His Holy Spirit, which is the big rock, and that is our Lord Jesus Christ. Ganyan po ang nangyayari sa ating bayan. Wala na po yan. Tapos pinakikita nga po yung mga kababayan natin nasa kariton. Pagkatapos pinakikita pa po yung mga kababayan natin sa ilalim ng mga tulay. Pagkatapos pinakikita yung mga nakawan, harapan, patayan, harapan, naka-CCTV. Ilan lamang yun? Oh, bayan ko. Aming idinadalangin, kahabagan pa rin, manumbalik na kayo sa isang tunay na Diyos. At malibang paikliin ang mga araw na yon, ang wika pa rin po dito sa aklat ng Mateo 24:22. At malibang paikliin ang mga araw na yon, ay walang lamang makaliligtas. Dadapot dahil sa mga hirang, dahil sa mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, doon sa mga tunay na mananamba. Ay paigliin ang mga araw na yaon. Paigliin po. Ngayon pa po lamang, talagang nararanasan na ang impyerno. Di lamang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Kailan lamang? Dito sa Paris. Pero mo, mga tao nagmi-meeting. Merong namaril, 12 patay. Pagkatapos, ayun, patay din yung 2 namaril. Sinundan na naman. Sa isang kainan, barilan na naman. Dito po sa Amerika naman, eskwelahan, mga batang-bata, mga elementary, mga high school. Pero ninyo, may mga matataas na baril. Pumapatay ng kanilang mga kaeskwela. Puspos ng tuwirang kaguluhan. Ito ang mga ipinararanas ng Diyos sa sanlibutan dahil sa pagsaway ng tao sa kanyang, sa utos ng Diyos.
Ngunit dahil sa kanyang mga tunay na lingkod, tandaan po ninyo, aming mga kaibigan, ngunit dahil sa kanyang mga tunay na lingkod, ang wika pa rin ng banal na kasulatan ay paiikli ng Diyos ang kanyang mga kahirapan upang mangaligtas ang sa kanya ay tuwirang sumasampalataya ng lubusan. Kaya nga po, sa pagpapatuloy, nawa sa inyong mga nakikinig, buksan po ninyo, lalo na kayong mga nakikipagtsaga naming mga kaibigan, ano pa ang inyong iniintay? Tunay, malapit na po ang araw. Diyos ang nakakaalam, dapat ibinabadya na ng mga pangyayari. Kaya naman sa pagpapatuloy, sino po baga naman ang anak ng tao na paparito o bababa mula sa langit dito sa kanyang kaharian sa lupa? Sino po yaon? Ito po naman ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Purihin po natin at patuloy na luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na patuloy na nagbibigay ng kagalingan, kalakasan, malakas na tinig at tibay ng pananampalataya. Una na nga po sa unang inyong napakinggan, si kapatid na Prospero, na siya po sa katotohanan ay malapit nang dumating sa 80 anyos. Salamat po sa Panginoon at hanggang ngayon napapakinabangan pa ang kanyang tinig at ang kanyang katawan sa pamamatnubay ng Panginoong Jesucristo. Ang atin pong aralin, hindi po ito naituturo ng anumang relihiyon sa balat ng lupa. Sa tanggapin po ninyo at sa hindi nila ito nauunawaan, lalo na nga po ang naroon sa iglesyang kinagisnan at maging sa anak ng Iglesia Apostolika Katolika Romana na mga Protestante. Magagaling po ang kanilang mga talumpate, ang kanilang mga pananalita. Dadapwat, wala po yung tinatawag na espiritu o ng tinatawag na katotohanan na babanal sa tao at magliligtas sa tinatawag na kamatayan na ating napakinggan. Napakaganda ng ating paksa sa Mateo 6:28. Katotohanan. Ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Kapag sinasabi niyang katotohanan, masisira ang langit, masisira ang lupa, yung kanyang sinasalita hindi masisira. Ano nga po baga yung kanyang sinalita? May ilan? Doon lamang po sa salitang may ilan, kakaunti ang pagpasok sa buhay na walang hanggan, taliwas sa pag-aakala ng maraming mga relihiyon. Akala ng mga Katoliko, paramihan ang pagpasok sa langit. Wala pong politics, wala pong lokohan, wala pong shortcut, wala pong suhulan, wala pong lagayan ang pagpasok sa langit na tulad sa inaakala ng maraming relihiyon. Kaya ang maraming membro, palakasan, marami humahalik sa mga papa sa Roma. Akala nila pag humalik sila sa papa sa Roma, malapit na sila sa Diyos at papanik sila sa langit. Makita lang nila, mahipo lang nila yung lubid. Doon sa Quiapo, mahaltak lang nila. Akala nila yung kanilang panata na yun papanik na sila sa langit. Nakita natin nung piyesta ng Quiapo, nung ilabas ang Nazareno, kung ilang milyon, inabot yata ng 10 milyon, libo rin naman ang nasaktan at ang mga namatay. Hindi po ganyan ang pagpanik sa langit. Mga kapatid, mga kababayan, huwag ninyong pahirapan ang inyong mga sarili. Ang magliligtas sa tao, ang pakikinig at ang pagsunod.
Malibang pakinggan ninyo ang aral ng Panginoon, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, at ito po ang ating isa kabuhayan, ganapin, sundin, hindi tayo makakakita ng kaharian ng langit. Sa ating paksa, mga kapatid, ilan lang ang makakapasok sa langit. Hindi nila matitikman sa anumang paraan ang tinatawag na kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao. Ipinaliwanag at pinatunayan ng unang nagsalita ang kamatayan pala na hindi mararanasan, mga kapatid, ng ilan o kakaunti na nakatayo sa malaking bato sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun palang kamatayan doon sa tinatawag na impyerno. Ang lahat ng tao nakatakda na magkaroon ng kamatayan. Kung bakit nga tayo nagkaroon ng kamatayan, ang wika sa Romanos kung paanong sa isa pumasok ang tukso, ang kasalanan, nang magkagayon ang lahat ng tao ay dumaranas ng kamatayan sa laman, unang kamatayan, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romanos 6:23. Ngunit ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo, huwag nating katakutan ang kamatayan sa laman, sapagkat patayin man ang laman na ito kung ikaw naman nakatayo sa malaking bato, sa salita, o sa Ebanghelyo, o sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Walang kapangyarihan ang kamatayan o ang tinatawag na kamatayan na hatol sa mga taong hindi tumanggap ng katotohanan, ang impyerno. Wala pong kapangyarihan. Halimbawa, katulad po ng unang mga apostol, ang 12 apostol, nangamatay na lahat, pati si Apostol Pablo. Pero, sangayon sa Biblia, sila po ay mga pinapaging banal na. Malilinis na sila. Naghihintay na lang ng ikalawang pagparito, mga kapatid, at sa anumang paraan, kasama sila sa sinabi ng Panginoon, may ilan na nakatayo sa loob ng iglesia o miyembro ng iglesia, hindi papasok sa tinatawag na kahatulan o sa dagat-dagatan na nagniningas na apoy at asupre. At ang isang bagay nga na liliwanagin ng inyong lingkod sa pagkakataong ito, ang iniwanan ni kapatid na Prospero, ang wika sa paksa, hanggang sa tinatawag na pagdating ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao na tinutukoy ng ating paksa? Sang-ayon po sa mga banal na kasulatan. Ito po, mahalaga na ating maintindihan, sapagkat mayroon pong relihiyon na bumangon sa lupa, yung tinatawag na iglesia, ang pagkakilala nila si Kristo ay tao. Kung bakit po dapat ito ay ating unawain, yung tao na, yung anak ng tao na yon, kailangang maintindihan natin, sino ba yung anak ng tao na darating? Sapagkat, pag hindi ninyo ito natutuhan, at kayo ay membro ng iglesia ni Kristo na tao, hindi po makapagliligtas ang tao. Ezekiel 14:14, kahit na si Nunong Noah, tao, kahit na si Daniel na propeta, tao, kahit na po si Job na propeta na tao, hindi po magliligtas kahit na mga propeta at mga banal. Kung si Kristo ay tao sa inyo, hindi po ito ang iniintay ng mga apostol, mga kapatid na tinutukoy na anak ng tao. Ano po ang ating maliliwanagan? Kung sino nga po baga ang anak ng tao na paparito, bababa mula sa langit, mga kapatid, at paririto ika sa kaharian niya sa lupa. Buksan natin, unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Sapagkat, nakinig po tayo mga kapatid, ang nagsasalita po si Apostol Pablo,
sapagkat ang Panginoon din, yung anak ng tao, hindi na po taon-taon tukoy dun ngayon, Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Sapagkat ang Panginoon din ang bababa na mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ayan. Sa mga tuwid, itong anak ng tao na darating, abay, ibang klaseng anak ng tao ito. Una, sasabihin ko na sa inyo, kaya tinawag na anak ng tao, nagkatawang tao. Uno-uno ng Juan. Nang pasimula siya ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Anong ginawa ng Diyos na berbo? 1:14 din ni Apostol Juan, nagkatawang tao ang Diyos. Sa makatwid, yung berbo, hindi po ito tao. At yung tinatawag na nagkatawang tao na berbo, hindi po ito tao. Bakit? Kapag hindi siya tao, sapagkat kung siya ay Diyos, hindi mo na siya dapat tawaging tao. Kaya nga binanggit na nagkatawang tao. Pag sinasabing nagkatawang tao, hindi po siya tao. Hindi siya tao. Maaaring nakita natin ang Kristo. Maaaring nakita ng mga apostol, nahipo. Ang wika ni Apostol Juan, sa unang aklat niya, sa uno-uno, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama 3 taon, yun ang ibinabalita namin sa inyo. Mga kapatid, hindi po yun tao. Nagkatawang tao. Paano pinatunayan ng mga apostol? Basahin ninyo ang 9:5 ng Roma. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Deos, Diyos na maluwalhati, magpakayi kailanman. Amen. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga walang pagdududa kung sino yung tinukoy ng paksa na binabanggit sa atin sa Mateo 16:28, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na bumababa sa kanyang kaharian mula sa langit at paririto sa kanyang sarili. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Mga tagapakinig po namin, sino ngayon bilang pagdaragdag pa ng mga katunayan sa napakinggan natin sa unang nagsalita, na ito ngang hindi makakakita ng mga kamatayan o ng impyerno, ay walang iba kung hindi ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itutuloy ko po ang pagbasa. At ang Panginoon din ang bababa na mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Amen. Sino po ito? At bakit hindi na hahatulan pa? Pagbaba na nakikita natin ang kanyang ikalawang pagparito, mga kapatid, kung tayo buhay pa, yung mga unang mga banal, magmula po doon kila Nunong Noah, hanggang sa mga apostol, hanggang sa mga unang membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at hanggang sa atin sa huling araw, ang tatay ko, ang nanay namin, na namatay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, araw at gabi, nangangaral na Ebanghelyo at nagtuturo sa mga tao ng Evanghelyong ito ng katotohanan, pati ang tatay namin at nanay namin, at maging si kapatid na Aurelio Domingo, at si kapatid na Pasita Domingo, na ang kanilang bahay doon sa Malibay ay ginawa nila na bahay-sambahan, alang-alang sa tinatawag na ikalalaganap ng Ebanghelyo sa buong Pasay. Mga magulang at mga kapatid, tinitiyak po nangamatay sila. Kanino? Kay Kristo Jesus, sapagkat Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ibinigay nila ang kanilang mga buhay, ang kanilang panahon sa paglilingkod hanggang kanilang kamatayan, unang
mga bubuhay na maguli. Pagbaba ng Panginoong Jesucristo, ng anak ng tao, ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli sa mga patay. Meron pong dalawang panahon ng pagkabuhay ng mga patay. Ang una, mabubuhay muna yung mga miyembro ng iglesia na nakay Kristo Jesus. Bubuhayin yun. Bakit bubuhayin na una? Ang wika ni Apostol Pablo, hindi ko nababasahin, at tayong nangabubuhay. Kaya ibinangon yung paksang ito. Malapit na po ito, mga kapatid. Malapit na. Malapit na, malapit na. Tayong nangabubuhay pa. At ito ang inaasahan ko. Ito ang inaasahan ng aking kabiyak, si kapatid na Rosita. Ito ang itinuturo namin sa aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Maglingkod tayo sa katotohanan. Sa ikalawang pagparito, ang wika ni Apostol Pablo, kung halimbawa 2015, mamaya dumating na ang ikalawang pagparito, kung magkagayon tayong nangabubuhay, aagawing kasama ng mga namatay na binuhay na maguli. Mga magulang, dadalhin tayo sa langit. Wala na po ang tinatawag na paghuhukom para sa atin. Tulad ng sinasabi sa Romanos Kapitulo 8, versikulo 1, ngayon nga, wala nang ano pamang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, na nabuhay, lumakad sa Espiritu sa mga salita ng Diyos, hindi na nabuhay sa mga gawa ng laman. Amen. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Ito ba'y mapapakinggan ninyo sa simbahang Katoliko? Mapapakinggan ba ninyo ito kay Belarde? Mapapakinggan ba ninyo ito sa mga Sabadista? Mga Protestante. Mapapakinggan ba ninyo ito sa mga Protestante? Mga kapatid, hindi namin kayo hinahatulan. Dadapwa, tanda ninyo ang aming sasabihin. Ang katotohanan kinakailangang magmula saan? Sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay magkatawan tao. Kaya nga napapakinggan ninyo sa amin puro bibliko. Basa kami ng basa ng Biblia. Sapagkat ayaw naming magbawas, ayaw naming magdagdag, na hindi katulad ng ginagawa ng marami dyan. Saan nyo nakita sa Biblia yung bumili ka ng payong? Saan nyo nakita sa Biblia, bumili ka ng panyo? Kung kailangan mo kotse, kailangan mo bahay, kailangan mo magandang babae o asawa, isulat mo ang kahilingan mo. Tapos sa luneta, pag sigaw ko ng hallelujah, ilagay mo sa payong. At pag uwi mo, isipin mo, tinanggap mo na. Ibibigay sa iyo ni Brother JC. Mga salanggapang kayo, mga magulang, at mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Nakikita namin yan Ginagawa ninyo. Yun na lang nabanggit ng kapatid na Prospero Pupunta lang nga sa piyesta ng Quiapo, pagkatapos makikipagpatayan, mahipo lang yung kuko ng estatwa ni Jesus, mahipo lang yung lubid, mamamatay, naiipit, nadadaganan, natitibo, kung ano-anong kalokohan. Pagkatapos uutusan pa pala kayo na bibili pa kayo ng tigi-tigi isang Santo Niño, ba't nagpapakamatay pa kayo dyan? Hindi ba napakalaking, naku po, Diyos ko, patawarin ako ng Panginoon. Dami yung Diyos. Naku, Diyos ko, ano man naman ang utak ninyo? Mani! Magalit na kayo kung magagalit. Ay, Panginoon kong Diyos, hindi tayo binigyan ng utak ng mani para hindi nyo maintindihan yung simpleng bagay. 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Mga kapatid, at saan ninyo ako iwawangis? 46:5. Abay, mag-isip-isip naman kayo. Iwinangis ninyo sa taong negro. At na ipinakita sa TFC, yung palang mga aglipay, kung negro ang Santo Kristo ng mga Katoliko, nako, mabuting maputi naman ang mga aglipay. Puting-puti, pinakita, parang multo. Mga kapatid at mga magulang. Saan ba nanggaling ang aglipay na yan? Sa simbahan Katoliko. Anak din ng demonyo yan. Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Kayong magagalit. Yan ang katotohanan. Ang ating mga itatanong pa po, mga ilang tanong na lamang, mga kapatid at mga magulang, lahat ba ng mga iglesia, Kristiyana daw, na nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos,
kasama dyan sa mga unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Tandaan ninyo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang ilan na nakatayo rito, kailanman hindi makakakita ng kamatayan hanggang sa dumating ang tinatawag o pagparito ng anak ng tao. Pag sinabi ng Panginoon katotohanan, ito'y mangyayari. Mga kapatid, ito bang ilan, pwede bang angkinin na natutuhan natin ang mga nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ba pwedeng akuin o kuhanin ng ibang relihiyon? Kasi po, maraming nagsasabi, kami born again, kami mga anak ng Diyos, kami mga Kristiyano. Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. 7:21 ng Mateo. Ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid dito, hindi makapapasok ang sino mang nagsasabing Panginoon, Panginoon. Hindi ba ang wika ng mga tao, kami born again, kami nabinyagan din, at kami kumikilala rin kay Kristo, we are Christian believers. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi porke tinatawag mo kung Christ, papasok ka na sa langit. Bakit nga po? Hindi mo sinunod ang kalooban ng Ama. Kung tanungin ka ni Kristo, bakit mo sinabing anak kita? Bakit mo sinabing alagad kita? Ikaw ba'y kasama sa aking iglesia? Sa iglesia ng Diyos na itinayok at binayaran ko ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, anyo 32? Hindi po! Anong iglesia ka ba? Iglesia Apostolika Katolika Romana, anak ka ng Roma. O yung iba naman, ano iglesia mo? Aglipay Independiente del Pilipinas, anak ka ni Aglipay. O ikaw naman na iglesia ni Kristong Tao, sino ang obispo ninyo? Si Manalo, anak ka ni Manalo. Tao yan. Hindi kayo ililigtas. Mga Sabadista, anong iglesia ninyo? Iglesia Sabadista del Sete Mudia. Hindi kayo anak ni Kristo. Anak kayo ng Sabado. Araw ng Sabado. Pinangingili ninyo. Mga kapatid, kutakot-takot talaga mga tao. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ezra 7:23. Uulit-ulitin na namin sa inyo. Ezra 7:23. Ang lahat ng ipag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Nakalimutan ba? Nabigyan ng pangalan ang bahay ng Diyos ng langit na buhay? Mateo 3:15. Timoteo 3:15. Timoteo, pupunta muna ako sa ibang estado o sa ibang bayan. Ikaw munang pamamahalain ko sa dakong ito. Kung ako'y magtatagal, kung ako'y magluluwat, para ikaw ay matuto. Para matuto ka. Mga kapatid, para maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na uugaliin sa loob ng bahay ng Diyos. Sino ang Diyos doon? Nabuhay na siyang iglesia ng Diyos. Ano ang naroon sa bahay ng Diyos na iglesia ng Diyos? Ano naroon? Haligi, suhay ng katotohanan. Pag napapakinggan ito ng mga Eli Soriano, ayan, kapatid na si Rino, yan, ki Eli Soriano, yan ang katotohanan, mga kapatid at mga magulang. Hindi po kami kasama sa dating daan. Huwag ninyo kaming ihahambing, huwag ninyo kaming isasabit, huwag ninyo kaming ikukumpara sa kanino mang iglesia ng tao. Kahit na diksyonaryo ng Biblia yung obispo ninyo, mga kapatid at mga magulang, kung diksyonaryo sa ng Biblia, ang obispo namin, ang may-ari, ang lumalang ng langit, ng lupa, ng buong mga sanglibutan at ng lahat ng mga tao at lahat ng nakikita at hindi nakikita. Mas may kapurihan ba yung tao na diksyonaryo ng Biblia kaysa ron sa lumalang ng lahat ng bagay? Ito ang iglesia ng Diyos na buhay na aming kinaroroonan. Hindi kami kay Soriano, hindi kami kay Manalo, hindi kami kung kani-kaninong tao.
Bagong daan. Ito ang bago at buhay na daan. Basahin ninyo, Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21. At ang saserdote rito, ang Panginoong Jesucristo. At dito walang kwartahan, walang salapian. At dito hindi namin kinokontrol ang inyong utak, ang inyong disposisyon. Kayo ang may dala ng kaluluwa ninyo. Kung gusto nyong pumasok sa impyerno, bahala kayo. Wala kaming magagawa sa inyo. Ayaw ninyo eh. Pero kung gusto ninyo sumama sa amin sa ikalawang pagparito, kung mamatay man tayo, una tayong mabubuhay. Mga kapatid at mga magulang, o kung buhay pa tayo, ayaw ninyo sumama sa amin, o gusto niyo sumama na makasalubong ang ating Amang Banal, ang Panginoong Jesucristo, makipagtiis kayo sa amin. Hindi naman namin kayo hinihinga ng pera. Isang bagay lang ang iniuutos sa atin sa bahay ng Diyos: to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti o pagsunod sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, Romanos 7:12. At ang pamamahayag, to communicate, isi-share na lang ninyo. Share, share, share sa Facebook, sa YouTube. Libre, walang bayad. Yan lang ang gusto ng Diyos, to share this. Kaya nga pinalago ang karunungan. Libre, walang bayad. Isi-share na lang ninyo sa Facebook. Ayaw pa ba ninyo yan? Sa buong sanlibutan. Sa buong sanglibutan makakarinig. Mga kapatid ng katotohanan, sa mga tuwid, ang wika pa man din 7:22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa ikalawang pagparito, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami? Ayan, yung mga, itong kinakalat sa Pilipinas ng mga Katoliko, hula-hula, nanguhula yung mga yan eh. Ano yung sa incheck, tawag dito? Busoy. Bunsoy, hula-hula. Para ikaw maganda ang kinabukasan. Magsuot ka ng damit na bilog-bilog bago dumating ang bagong taon. Magsuot ka ng mapula. Panginoon kong Diyos. Meron pang nagsabi, kami ka bago dumating ang medianoche, uno ng bagong taon, pinupukol namin ng salapi ang aming buong bahay. At kung ilang oras yan, walang gagalaw ng pera na yan. Eh bakit ka? Para pagdating ng bukang liwayway, nakaw, papasok ang kabuhayan. Puro superstition kayo, mga kapatid at mga magulang. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon 7:23 ng Mateo, ay aking ipahahayag sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, manggagawa ng mga katampalasana. At dyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Hindi ko na itutuloy, itatapon kayo sa impyerno. Mga kapatid at mga magulang, at kung kailan ang pagtatapon sa impyerno, pagkatapos na tayo nasa langit na, maghahari tayo ng 1,000 taon kasama ang Panginoong Jesucristo at ang mga patriarka. Mga kapatid, at habang bumababa ang bagong Jerusalem kasama tayo, bubuhayin naman ang mga sumamba kay Birhen Maria sa mga larawan. Mga kapatid, sa mga ipokritong mga tao, sa mga mukhang salapi, sa masasamang tao, ang kanilang bahagi, mga magulang, sa pagkakataong yon, pag kanilang kinainggitan tayo at gustong pumanik para tayo ay sakupin at sila ang maghari sa langit, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, itatapon sa impyerno sindami ng buhangin sa dagat. 21:8 ng Apokalipsis. Lahat ng mga taong ito, kahabag-habag, sindami ng buhangin sa dagat, pahihirapan araw at gabi, magpakayi kailanman. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang ating natutuhan. At alam natin kung sino ang nangamatay kay Kristo. 3:26 ng Galasias hanggang 29, sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismohan. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo,
sapagkat lahat ng sa inyo binautismuhan kay Kristo o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ibinihi si Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, walang lipin, walang malaya, walang lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Hesu Kristo, at kung kayo'y kay Kristo, 3:29 ng Galacia, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Tayo nga ang nagsisitulad, unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang wika ni Apostol Pedro, nang tayo'y mabautismo na, unang Pedro 2:9 hanggang 10, kayo isang lahing hirang, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang, inyong ipahayag, for you to communicate the glory and the power, mga kapatid, of our Lord God, our Lord Jesus Christ, upang ipahayag ang kagilagilalas na kalwalhatian at kapurihan, kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ito lang ang ating katungkulan, to propagate. Mga kapatid, libre. Just sharing it. At tinitiyak na tayo ang sinasabi ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, unang aklat ni Pedro, 25, noong araw, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupa na naligaw. Iniligaw tayo. Noong araw po, mga Katoliko, ang mga lelong at lelang namin, salamat, inalis ng Diyos yan. Nang dumating ang mga Amerikano, dumating ang Bibliang Tagalog, giligay nun kung ano-ano, naintindihan ng mga lelong at lelang natin at ng ating mga magulang. At pagkatapos, naloko rin tayo, iglesia ng tao. Mga kapatid, ang mga magulang namin, naging iglesia ng tao. Salamat, inalis kami ng Diyos dyan. Mga magulang, pagkatapos naging iglesia rin kami ng Diyos kay Kristo Jesus na humula 2001 daw, darating na ang Kristo. 2015 na, wala pang nangyayari. Yung pala'y bulaang iglesia, inalis kami ron. Ang ibig pala ng Diyos, bumalik kami kanino? Kayo'y gaya ng mga tupa na nailigaw o naliligaw, ngunit ngayon, nagsisibalik kayo sa pastor, sa obispo ng inyong mga kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Iglesia ng Diyos, ang obispo, ang pastor, saserdote, tagapagligtas, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan at ang kaluwalhatian magpakayi kailanman. Amen. Pagkaawitan tayong muli, mga kapatid. Ang isang maiklit may spiritong awitin. Awitin natin ang bilang 6, unang estrofa at koro. Ako po ang mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat. Tatayo tayo, mga kapatid. Numero 6, unang estrofa at koro po lamang. Maglilingkod ako kay Kristo Jesus, susunod sa Kanya utos, pagkat ang buhay ko'y Kanyang kaloob. Ibigin kong lubos, O Jesus, na aking buhay, batalang taga-akay, ako'y iyong layan upang hindi maligaw. Panginoon po naming Diyos, wala pong katapusan ang aming mga paggambala sa iyong banal na kaitaasan. Sa paano po, Ama, nangagagalak ang aming mga puso at ang aming mga kaluluwa. Binusog mo po kami, pinainom, pinakain.
ng iyong mga salita na lipos ng buhay, ng espiritu at ng mga katotohanan. Amen. Ama, tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Taglay po ang aming mga pananalangin. Nanawa po, Panginoon, ito ay magpatuloy ng pagpapalakas at pagpapatibay ng aming pagkakatayo sa malaking bato ng aming mga buhay. At higit na nga po sa lahat, Panginoon, tulungan mo po ang napakaraming mga tao, mga kaibigang idinaragdag mo sa amin sa araw-araw, na sana po ay kanilang maunawaan at maliwanagan. Yayamang ikaw ang aming sinasampalataya ng tumatawag sa iyong mga nilalang. Hindi namin sila kayang tawagin sa iyo at ilapit sa iyo. Ama, nakikiusap kami, dalawin mo po sana sila sa lahat ng kaparaanan. Magparanas ka po sana sa kanila. Katukin mo po ang kanilang mga kaluluwa at tulungan mong maging ang kanilang mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at ang kanilang mga kasangbahay. Kung papaanong nang ikaw ay magkatawan tao, una mong hinanap ang sambahayan ni Israel. Gayon din po sana ang gawin mo sa kanilang lahat, at sa huling araw na ito'y patuloy na lumago, patuloy na dumami ang mga labi at ang mga dila at ang mga taong magpapatuloy ng pag-aawitan, pagpupuri, pagsambat, pagluwalhati sa iyo hanggang sa pagparito mo po, Panginoon, upang kami alisin mo sa buhay na ito na lipos ng kaligaligan, ng luha at ng mga kalumbayan at mga kamatayan, at upang matupad sa amin, Panginoon, na kung kami magtatapat sa iyo hanggang kamatayan, dadalhin mo po kami doon sa iyong ipinangangakong buhay na walang hanggan. Ama, Banal, pagpalain mo po ang sa amin ay magsisiuwi sa kanilang mga tahanan, at bago po kami maghiwa-hiwalay, dalangin po namin patnubayan mo po at patnugutan sila sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga dampang tahanan. Bigyan mo nawa sila ng kapayapaan, kagalakan at katiwasayan, at kami po ay umaasa, sumasampalataya, sapagkat ikaw rin po ang nagturo sa amin. Sa sanglibutang ito'y marami kaming kabalisahan at kapighatian. Dadapwat laksa namin ang aming mga loob. Magpatuloy kami ng mga paglilingkod sa iyo ng buong kataimtiman, at ang anumang bagay na aming hihilingin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus. Ito po ang iyong ibabasbas, ito ang iyong pakikinggan, ito ang iyong diringgin sa langit, ito ang iyong gagawin sa amin. Ito po ang aming inaasahang ipapatnubay mo po sa aming lahat, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa